Walang takas pagbalik ng bansa ang mag-asawang may Interpol Red Notice dahil sa kasong estafa. Posibleng abot sa bilyong piso ang natangay umano nila sa mga inalok na mamuhunan sa kanilang babuyan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Paglapag pa lang sa NAIA, agad hinuli ng CIDG ang mag-asawang ito na wanted para sa estafa. May Interpol Red Notice ang mag-asawa dahil sa nasabing kaso. Ang lalaki may 190 warrants of arrest. 155 naman ang inisyu laban sa babae. Marami ang warrant of arrest na na-issue sa kanila. Lumabas sila ng Thailand at tayo ay nag-monitor din naman kung saan sila pumunta. Ang modus daw nila, mag-alok ng investor sa kanilang babuyan. Bigyan ka ng pera, sila na magpapatakbo supposedly ng farm, palalaki ng baboy. Pag lumaki, ito ang matatanggap mo. And they promise high returns. Daang-daang milyong piso na posibleng nga raw umabot pa sa bilyon ang nakuha ng mga suspects sa kanilang mga biktima. Nakakulong na sila ngayon sa CIDG at wala pa silang pahayag sa ngayon. Huli naman sa entrapment operation ng babaeng ito na nangikil umano sa kanyang dating nobyo. Hindi raw kasi matanggap ng suspect na hiwalay na sila ng kanyang ex. Gusto niya pa rin makinabang, kaya nanghingi ng pera. So, nung una, nagbibigay ng konti si lalaki. Hindi raw nakakapalag ang lalaki nung una dahil tinatakot daw ng suspect. Text, pictures, videos na makakasira sa kanya. So, yun ang ginamit para siya ay blackmail. Ang frequency kasi at saka yung iskandalo na kanyang palaging pinananakot. Pero nang labis-labis na raw ang panghihingi na may kasamang pananakot, nagsumbong na siya sa mga pulis. Sasampahan ng robbery extortion ng suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Nakatuto, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang Makiki Friday chikahan ngayong gabi. Si Sparkle host, Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! Happy and proud si Miguel Tan Felix para sa girlfriend na si Isabel Ortega sa pagganap niya sa First View original series ng Kapuso Network na Slay. Pero opposite ang pinagdaraanan ng karakter niyang si Kidlat sa mga batang riles pagdating sa pag-ibig. Makichika kay Lars Santiago. Mula sa problema ng kidnapping, iligal na droga naman ang kinakaharap ng Riles Boys. Ngayon, meron ng Jackson, si Paulo Contis. So, ang dami ng characters na pumasok. Ang ibig sabihin lang nun, mas tumitindi yung storya namin, mas nagiging intense. May progress kasi so talagang sumasabay yung nanonood sa progress ng mga batang Riles. Kaya naman tayo rin umabot sa point na kung bakit gusto natin malaman yung about sa droga. Kasi nga dahil kay Mucha, tsaka kay Lulot Lala. Kasi napagbibintangan sila sa Riles ng mga adik. At dahil mas mapanganib ang mga binabangga, hiwa-hiwalay muna sa paglaban ang Riles Boys. Pero itong si Kulot, tila nagkaroon ng love interest sa pagpasok ni Honey, ang karakter ng sexy actress na si Rob Ginto. Dito Lar, actually nagulat ako kasi sa role ko na si Kulot parang hindi mo i-expect di ba? To be honest, ang sarap kay eksena ni Miss Rob kasi wala siyang keme. May Barbie naman si Dagul, kaya tinatawag sila sa set na Bar Dagul. Iba yung chemistry nila kahit off-cam. Kinikilig ako. Kasi po nakapag-workshop na rin po kami. Hindi dahil sa workshop yung talagang iba yung connection nyo. Crush mo ba? Ha? Crush mo? Ay, sorry. Complicated naman ang love life ng mga karakter ni na Miguel at Rahil Birria. Kung may love triangle nga, mas Mucha pa yun, Chelsea sa Kidlat Si Sig kasi ang gusto si Missy. Ang love triangle ni Sig Missy Mucha. Tapos, yun, Chelsea, Kidlat Mucha. Pero sa totoong buhay, loyal si Miguel sa girlfriend niyang si Isabel Ortega na mapapanood naman sa bagong GMA at View Prime series na Slay. Napanood ko na po ang first 4 episodes. Maganda, sobrang ganda ng kwento. Talaga mapapaisip ka Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Ang Rodrigo Roa Duterte
Nakatakdang magtipon ang mga taga-suporta at kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang detention facility sa the Netherlands ngayong kaarawan niya. At live mula roon, nakatutok si Marie Umali. Maris. Vicky, sa ika-80 kaarawan dito sa Dahig. Ang pagtitipon na gaya nitong nakikita ninyo sa aking likuran, sa harap mismo ito ng detention facility para ipagdiwang ang kanyang buhay at mamayan. Maagang nagtipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng Europa sa harap ng International Criminal Court. Mula ICC, nag-solidarity walk sila patungo sa Scheveningen Prison para rito magdaos ng picnic at programa. Mayroon pa akong mga kakanin, may puto, may tawag nito, dinuguan at may coffee. Nag-import talaga ako. Dumalo sa pagtitipon sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga taga-suporta sa Pilipinas at the Netherlands. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Pumunta muli sa detention facility ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenia kahapon para sana makadalaw sa kanya. Pero hindi pa rin siya nakapasok. Birthday wish ng anak na si Kitty sa ama, hindi pa malinaw kung bakit hindi agad makapasok ang mga kaanak sa loob ng kulungan. Vicky, mamayang hapon ay ilulunsad ang Duterte Panagutin Europe Network para hilingin o ipanawagan ng hustisya sa lahat ng mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Sa mga sandaling ito ay dumating na si Vice President Sara Duterte at siya ay nagbibigay ng kanyang talumpati sa harap ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Kahit luma at sira-sira ang silid-aralan, nananaig pa rin ang kagustuhang matuto ng mga mag-aaral ng Kotkot Talabis Elementary School sa Bagyas sa Benguet para lalo silang ganahan sa pag-aaral. 3 bago at matibay na mga kapuso classroom ang ipinapatayo natin doon. Nagtitiis sa lumang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping yero ang mga guro at estudyante ng Kotkot Talabis Elementary School sa Bugyas sa Benguet. Sira nga rin daw pati mga kisame nito. Kaya Nobyembre noong nakaraang taon, sinimula ng GMA Kapuso Foundation ang pagpapatayo ng 3 bago at matitibay na Kapuso classroom doon. Buhay na buhay nga raw ang bayanihan sa komunidad. Itinayo kasi ito bilang tulong sa mga anak ng magsasaka na nasiraan ng pananim dahil sa tagtuyot, bagyo at landslide noong 2023. The parents are cooperative. Aside from the parents, meron po yung mga ibang stakeholders na tumutulong din. Gustong-gusto naming matuloy yung pag-aaralan. Kasi talagang mahalaga sa amin yung pag-aaral ng anak namin. Pero nang tumama ang Super Typhoon Pepito noong 2024, nagka-landslide sa kanilang lugar. Kinailangang itigil pansamantala ang construction at pagtuunan ng pansin ang paglalagay ng riprap para sa kaligtasan ng bawat isa. Ito nang ginawa nating na riprap ngayon, reinforced concrete siya. Tapos yung footing niya, foundation, may bakal na, may puste, may beam, tsaka so wala nang ikabahala po. Hindi na ito bibigay tapos dadagdagan pa ng province dun sa baba ng another protection kaya safe na po. Yung slope nung slab nila ngayon, hindi na papunta sa labas. Kumaga, there is no chance that the water will overflow. Mga kapuso, abangan ang nalalapit na pagpapasinaya ng ika-450 kapuso classroom sa bansa. At sa mga nais naman mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuano Luwilier.
Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Kaugnay ng isinasagawang maritime cooperation ng Pilipinas at Amerika, sinabi ng China na hindi raw dapat magsimula ang gusot sa South China Sea ang Pilipinas. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, hindi dapat idirekta o ikapahamak ng interes ng third party ang anumang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin daw dapat nito palakihin ang sinasabing banta, mag-udyok ng konfrontasyon at palalain ang tensyon sa rehiyon. Nauna nang sinabi ng ambassador ng Pilipinas sa Amerika na hindi gumagawa ang bansa ng conflict o gulo.